Hindi pa po pwedeng i-simplify po lamang ito para clear na clear lang po? Criteria for eligibility, documentary requirements, checklist po ng cases allowed for availment, and yung pong procedure and period of processing yung hospital payment. Kasi nga po, napaka-komplikado itong sinasabi nyo doon sa semi-private. Oo. Ano ibig sabihin nun? Sa dalawahan, tatluhan. Paano Opo. po, paano again pong sabihin na hindi pa rin pwede sabihin ng doktor, wala nang bakante. Di ba? So ngayon, ikaw ng pamilya, mauobliga ka, mangutang ka para may pambayad ka ng isang private room na payak lang naman. So hindi na qualified ka agad yan. Hindi po, Manong Ted. alam mo doktor, I hope you get what I'm talking about. Yes, Kasi nga po yes. sa nakikinig sa atin, ito ang kanilang karanasan eh. Opo. At naririnig po namin yung karanasan na yan, kaya nga po pinasok natin yung qualifier. Alam ko po, ako yung humihingi ng paumanhin kasi komplikado talaga ang health financing. Pero ito po, para transparent, yung linagay po natin or pinapanukala na in which case the patient may be admitted to an isolation room or equivalent accommodation with pertinent infection prevention and control measures and still be eligible for MAIFIP. Sa Tagalog po, kayo po ipapasok sa isang isolation room or kung di man room ang tawag dyan, ano man yung kwartong yun, basta yung tinatawag sa mga doktor na infection prevention and control, sa mga tuwid, hindi ka makakahawa, ikaw pa rin ay covered ng MAIFIP. Wala dun sa dating guidelines sa Manong Ted. Nakikinig tayo. Pero hindi pa pwede pong maging maging bahagi ng inyong panuntunan na kapag direct contributor ka, meron ka ng gantong uri po ng benepisyo. After all, sa buong buhay mo, nag-contribute sa PhilHealth, and then after 20 years of contribution, tsaka ka nagkasakit, tapos ang benepisyo mo ay ganito lang kaliit kumpara doon sa indirect contributor. Parang ang sa kanila is parang hindi patas. Ay, Manong Ted, ramdam na ramdam kita. 60,000 per year ang kinocontribute ko. Malamang ikaw rin dahil pareho tayong mga paying contributors. At anyway, lumalabas yung personal rants, no? Pero ang sinasabi po namin, hindi yan usapin ng MAIFIP or ng zero balance billing. Yan po ay isa pang inisyatibo, ang tinatawag natin supplemental benefit. Or yung iba ho, baka narinig na dati to yung PhilHealth Plus. Binabalangkas rin po, iniutos na ng ating Pangulo, ginagawa ni SecTed at ng board, yung ating supplemental benefit na ano ba ang pwedeng idagdag para bang HMO, pero ang HMO ang magpapatakbo or ang pondo ay manggagaling sa PhilHealth para dun sa mga direct contributor. Kasi agree kami, Manong Ted, at nakalagay rin sa UHC law yan, no, na dapat yung mga direct contributors, kahit papano man lang, may nakukuha na konting dagdag, kung di man konti, basta may dagdag na malinaw. At kung ano man yung dagdag na yon, yun ang hindi ko pa masasagot kasi iba pang programa po yan, pero yan po ay ginagawa na rin. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!